NANI?! Uy, thank you ha. Ano yun? Intentional ka ba tumabi? Bapetay ko na po dati kasi yung problema yung ginamit ng suniulad Kenny black. Par, painom par! Oh, yan, yan. Kaya mo. Tapos ang sapatos. Okay. Simple lang yung gagawin ko ngayon eh. Meron kasi akong sapatos dito na binigay sa akin ng boss ko na sobrang mahal. Nasa 13,000 din ito eh. Ito yung Jordan. Ngayon dahil sa matagal na siya, humihiwalay yung swelas. Di ba ganun naman sa sapatos? So pinatahi ko siya ngayon. So okay na. Black yung tahi. Kaso pagdating dito, tinahi nung nananahi na kulay black yung ginamit niyang sinulid. So kitang kita ngayon, ang pangit tignan. Ngayon papapalit ko yung tahi niya dito sa harap ng white. Tapos papadikit ko na rin yung swelas niya dito. Kasi sayang to eh. Binigay pa naman no. Alam niyo naman pag binigay sapatos, 'di ba? Parang memorable siya, may sentimental value ganun. Kung binili ko lang to, bili na lang ulit ng bago eh. Kaso binigay kasi so pinanghihinayang ko. Tsaka maganda yung sapatos. Hindi pa nga nalakad ng malayo to eh. Puro forma lang ganun eh. Tsaka ang ganda niya eh. Ngayon dadalhin natin sa San Fernando kasi meron akong alam na nagtatahi ng mga sapatos doon. So dala ko tong helmet bag. Di ba? Sakto oh. Pwede bang isuot sa likod? Ngayon, ito yung madalas kong sinusuot ngayon. Yung binigay din ito ng boss ko. Kung sino yung nagbigay nung Jordan, siya rin yung nagbigay ng sapatos to. Napapansin nyo to? Di ba meron akong Under Armour na may paddings? So pagka sinuot mo kasi yung outer na jacket mo, kapag hindi nakasungkit ng ganito yung sleeve, aatras kasi to. So yun ang purpose ito para hindi umatras pag sinuot mo to. Ganda tong Under Armour nito eh. Design for rider talaga eh. Grit yung brand. Hindi na ako nag-i-sleeve na yung madalas yung nakikita sa akin. Mainit ang panahon pero tuwing hapon umuulan eh. So sana wag munang umulan. Mababasa yung sapatos. Hoy! First gear kagad. Nangangalikot ng RC oh. May laro kasi kami bukas eh. Babalik ulit kami sa Banana Bundok para maglaro. Kasi nga re-rest back ako. Hanggang station 2 lang ako. Nasira yung makina, di ba? Last vlog bumili tayo ng bagong makina. So masusubok ulit natin siya bukas. So as you can see, hindi ako naggagas. Nasa 49 degrees Celsius to 50 yung temperatura. So hinihintay ko lang mag 60 degrees Celsius bago siya igas. Kapag malamig ang makina, mataas yung RPM kasi yun yung way ng motor para initid niya yung makina ng mas mabilis para hindi ka na naghihintay ng matagal. Ayan, 60 na oh. Diba parang wala akong bag sa likod. Ang ganda ng bag na to ah. Kaya lang pagdating sa expressway, papagaspas to. Dito hindi masyado matagal yung stoplight eh. Uy Jordan! Sakto Jordan yung sapatos! Sa mga nagtatanong nga pala dun sa sinuot nating jacket last vlog, visit nyo lang yung aking TikTok account at hanapin nyo lang yung isa sa mga latest videos ko. So in-upload ko dun. Magkano lang naman yung 500 lang yata to 800 depende. Check nyo lang yung Yellow Basket kasi dun ako umorder eh. So meaning legit siya. At saka maganda sa TikTok, pag dun ka umorder, dapat within 2 days ma-ship yung item. Kaya ang bilis niyan dumating sa amin. 3 araw lang dumating ka agad eh. Ganda ng tindig oh. Ano kayo mags na PLF? Ito naman pang off-road oh. KTM ba yun? Tignan natin sarili. Uy! Ayos yung forma natin. Parang papasok lang sa school ah. Yung bag ko pang estudyante. Yung mga tamad magdala ng notebook. NANI?! Sa
laki ng Angeles City, bakit sa San Fernando pa kasi tayo magpapatay? Well, nung kasing nakatira pa ako sa Santo Tomas, alam niyo naman, lagi naman San Fernando yung pinaka town yan di ba? Yun kasi yung pinaka malapit. So nakasanayan ko na pupunta ng San Fernando kapag may kailangan ako na wala sa lugar namin. Kompleto naman yung San Fernando, may SM pa nga dyan So para hindi na ako maghanap, actually wala akong alam na nananahi sa Angeles. Kaya rerekta na tayo ng San Fernando. Hindi naman din ganun kalayo. Uy, thank you Ano yun, intentional ka ba tumabi? Magandang naririnig nila yung motor natin Hindi ko lang sure kung matatapos ngayong araw yung ipapatahi natin. Kasi kadalasan pag nagpapatahi ako doon, iiwanan ko, balikan ko kinabukasan. Ngayon kapag isa lang, balikan ko ng hapon kung hinatid mo ng umaga. Kaso hapon ko na hinatid Nag-post nga pala ako sa Facebook at nag-aaya ako sa mga gustong mag-trail gamit ng RC nila sa May 22. May 22 ko na-upload itong video na to. So kung napapanood nyo ngayong araw na May 22, ngayong araw po kami nasa bundok. Kaya yun lang kaibahan kapag in-announce mo sa YouTube at sa Facebook, kasi yung Facebook mas updated sa nangyayari sa akin. Ito kasing YouTube natin i-edit pa, and then kinabukasan pa siya ma-upload. At dahil naka 4K resolution tayo, mas matagal yung uploading time and yung processing sa YouTube. Yun naman ang kinagandahan sa YouTube, maliwanag. Sa Facebook, di ba, medyo nagbababa yung resolution yan. Nasa 1080p lang yata. Kapag mahina pa yung data mo, 360 lang yung resolution Tsaka sa mga TV natin, madalang lang tayong manood ng video gamit yung Facebook app. Usually naman YouTube ang piniplay natin, di ba, kapag ka TV. Lalo na naka-landscape yung YouTube. Karamihan sa mga nag-upload sa Facebook pa portrait, di ba? Kaya nga yung video natin dun sa Hilux J is hindi natin ma-upload sa YouTube kasi nga naka-portrait. Since hindi ko ma-upload dito sa YouTube natin yung pagre-review dun sa Hilux J4x4, so ikwento ko na lang dito. Kilala tayo nung may-ari at napanood niya yung video natin na nabanggit ko nga na gusto kong mag-try ng Hilux J4x4 manual transmission. So nag-message siya sa akin sa TikTok ko tsaka sa Facebook, at yun nga, pwede daw nating i-review yung kanya sasakyan. Nagkita pa kami sa shop ko, di ba? Kalain mo yun. So nung dinrive ko siya, ang ganda kasi sinetap niya Unang-unang ma-appreciate mo doon yung suspension, kasi alam naman natin yung Hilux matagtag, di ba? Lalo na sa mga gantong road, ramdam natin yung kaldag dyan So dahil BP51 yung suspension niya, ang lambot. Yun nga lang, mahal yun, nasa 200k yun. And tansya ko dun sa nagastos niya sa pickup niya. Kung napanood niyo yung video sa Facebook, nasa 500k lang yun. Kasi kahit wala mo ng bumper sa likod at stepboard, magagamit mo pa rin naman yung pickup Pinakauunahin mo lang talaga yung suspension tsaka mags. Alright, papasok na tayo ng San Fernando downtown at dumami na yung mga establishments at buildings dito Dati bakanting lote lang to Makabali Hospital. Nung napilay ako, dyan ako dinala ng nanay ko. Dyan ako sinementuhan Diba? Yan ang kinagandaan pag nakamotor Mga traffic O diba? Saya sa San Fernando. So iikot nga lang tayo kasi one way to Pero pag gabi na, hindi na. Dapat ng Raptor talaga, yun ang gusto ko sa Raptor So ikukumpara natin yung Hilux J dun sa pickup ko. Siyempre malayo pa rin yung sa pickup ko kasi top of the line yung sa panahon niya Pero kung pang daily use at pang hakot talaga, ay Toyota ako. Pareho namang matibay yan, kaya lang ang kino-complain nung iba yung mahal ng pyesa at saka yung availability. Pero marami namang mga Ford units na lumalagpas ng 100,000 odometer, ma-under pa. Bilis niya hahanap lang tayo ng parking. Madalas ako dito kasi nung nag-aaral ako sa college, dito yung terminal dun papuntang school. Tapos pag naka 4 wheels kami, dito kami madalas nagpa-park. Sakto naman dun sa Uy! Wait lang Uy! Ayos yun madalas ko nakikita yun So yun na nga, yung nagtatahi ng sapatos dito, sa tapat nun merong parking area. Medyo maselan kasi sa parking dito. Pwede kaya dun. Kaso kasi ayaw ko ng agaw pansin. So itatago natin yung motor natin dito.
Dito tayo mag-park. Wala yo. Pwede kaya dun? Doon na lang. Walang bayad ba? Libre ba? Libre. Hindi na ako magtatanggal ng helmet para ma-vlog din natin yung pupuntahan natin. Iwan muna natin yung gloves dito. Pagkatapos buksan ang jacket, kunin natin yung GoPro. Usually talaga iniiwan ko itong pangpihit kasi pag pinasok ko yan sa bag, ang hirap niyang hanapin. Okay, let's go! Dito located yung mga nagtatahi ng... Ayan, ang dami nila. Pati maleta. Boss, tayo boss! Tikang gagawan, Bap? Kapampangan tayo ngayon eh. Bap, petay ko na po dati kasi yung problema, yung ginamit ng sunulad Kenny, black. Opo, Kenny yung mag-stop dapat yung black, di ba? Kaso manungya po kasi. Original niya pa mo, sayang ya. Makananita Bap, lakomi yung ano kasi pag pinutot mo yun, magbuka yun. Palagay mo. Ay, lock mo niya mo Ken eh. Wapin Bap eh. May apekat na mo Bap kasi tinantay Kenny eh. Di pepekat mo niya yun Bap. Mayari yang yan eh. Awi, kaniya mo naman eh. Oh, sige. Bab, sabi ko mong mani na. Balikan ko niya. Ito pala mani, oh. Wow, nakakamiss dito sa San Fernando. Tsaka ang bilis, nakarating ako dito, no. Tapos madalas dito kami nagmimerienda eh. Yung tusok-tusok dyan. Bili nga ako ng drinks. Nung estudyante ako, sa Pandayan ako dati bumibili ng gamit. Ito, oh. Meron. Saan ka galing? Katrabaho ko dyan. Ay, saan ka pupunta? Bibilingan lang, merienda. Ah, ganun ba? Ang galing. Pinatahi ko yung sapatos. Ganon. Diba dito nagtatahi? Oh, thank you ah. Thank you pre, thank you. Okay. Sa'yo naman dito, bumabalik ako sa college days. Ano muna tayo? Patawag doon? Papa-incognito mode muna tayo. Oh, hiya ka no? Thank you ha. Okay oh. Okay. Thank you. Ano ito, no? Par, painom par. Oh, yan, man. Iche puya mo? Ayaw mo. Ako! Ayaw mo, Daniel! Daniel, pangalan mo? Daniel, galing ng Bicol. Oo, bigyan kita sticker oh. Oh, naman. Lagay mo sa motor mo, Daniel. Oh, may motor ka na? Oo. Ito, mapangin ba yung motor? Ito pa oh. Oh, bas ba ako? Sticker. Kaway ka pa dito dyan. Alright. Hello. Thank you sir, sticker. Apo. Thank you. Ingat kayo. Ingat kayo. Tapos ang sapatos, tumagal din ng isang oras. Nagtagal dahil sa rugby. Dinikitan kasi niya to, natatanggal na yan. So rugby dapat. Hindi na kailangan ipatay yung swelas kasi pagka pinatay mo to, maaapakan din eh. So mapuputol din yung sinulid. Nanilaw lang ng konti kasi madumi. Mamaya ibabrush ko to pag uwi. Ang siningil sa akin is 150. So nagbigay na lang ako ng sobra para tip ba. Ang tahimik dito, di ba? Kahit nasa town tayo. Pag pinaandar natin yung big bike nito. Oh, di ba? Pero mainit pa rin yung makina niya, 67, 66. June 1 nga pala, nasa Bolinao, Pangasinan tayo. And then pagdating ng June 2, bibiyahe po tayo pa Davao para umattend doon sa Parak Endurali. Magtatagal ako doon hanggang June 3 lang. Meron lang akong importanteng lakad sa June 1 na dapat kasi May 28 pa lang nasa Davao na ako eh. Kaya lang importante lang yung June 1. Padalang lang akong i-invite ng kaibigan sa isang grand opening. Kaya naman gusto ko siyang pagbigyan.
since pwede namang June 2 sa Davao, kaya ganun. Masyado kasing matagal yung from May 28 to June 3 na mag-i-stay sa Davao. Siyempre wala akong motor doon, di ako makakapag-motor para akong mapipilay. Matutuloy na yung binabalak ko noon na nabanggit ko dito sa YouTube natin, na pupuntahan natin at ikukwento ko kung saan ako nagtrabaho bago tayo nag-upload sa YouTube. Marami kasi akong naging past work dahil nga working student tayo nun, so hindi ako pwedeng mabakante dahil kailangan ko sustentuhan yung sarili ko para makapagtapos ng pag-aaral. So unang-una kasi nag sideline muna ako, tapos siya na ako nag-apply sa mga fast food chain ganon, kasi sa fast food chain pwede kang working student, sa gabi ka lang papasok. So sa bawat episode iisa-isahin natin, kasi ilan ba yun? Dun sa sideline ko, Jollibee SM Greenwich, SM Jollibee Northwalk, Kenny Rogers Roasters, Mang Inasal, sa Talyer, URC, SM Department Store, Yokohama, and so on. Ang dami. Kwento ko rin yung mga experiences ko habang nag-work ako dyan, at the same time nag-aaral ako. Pwede ring maging applicable sa inyo, sa mga nag-aaral. Tapos yun, sa pagtsatsaga ko sa pagtatrabaho, okay naman, nakapagtapos naman ako ng pag-aaral. Gulat pa nga yung mother ko kasi siya nagpapaaral sa akin nun. Natapos ko yung college ko kahit na hindi na niya ako sinuportahan nung mga last 2 years na lang ng pag-aaral ko, kasi 4 years course yun. Bachelor's of Science in Industrial Technology yung course ko. So yun ang pinili ko para may degree. Pero bago yun, electrical engineering yung course ko. So yun kasi yung gusto ng mother ko Kaya kapag pipili kayo ng kurso, kayo ang masusunod guys, kasi kayo yung magtatrabaho pag graduate ninyo. At wag nyong iisipin kung anong kurso yung maganda. Dapat isipin ninyo kung ano yung magiging trabaho ninyo after nyo mag-graduate. Napakadelikado naman yan. Saan galing to? Ba't may graba dito? Sa asfalto pa natapon no? Ayun, ang dami Ay, parang sa simento no? Ayun Abangan nyo nga pala yung gagawin natin sa Bergman natin from Pampanga to Balintawak. Tignan natin kung kumusta yung fuel consumption, and I think sagarin na natin hanggang MOA. Tignan natin kung aabot yung full tank, pero medyo duda na ako. Tignan natin kung saan siya abutan ng 1 bar. Siyempre hindi natin kayang ubusin yun ng 0 talaga, kasi paano kung makakaalis. Etong maraming kainan na street food, dami niya nun. Halos mga estudyante yung mga kumakain, kasi siyempre mura lang, then maraming schools dito. Okay. Alright guys, see you next vlog. Wait for speed.